Sa pagpasok ng panibagong kabanata para sa Los Angeles Lakers, muling nabuhay ang pag-asa ng mga fans matapos lumabas ang balita mula mismo kay Magic Johnson tungkol sa posibleng pinaka-realistic na roster na maaaring mabuo ng koponan kung sakaling manatili pa si LeBron James sa darating na season. Isang lineup na hindi superstar heavy, pero sapat ang depth at balance para makipagsabayan sa pinakamahuhusay na contenders ng liga. Ayon sa listahan, nangunguna sa projected core sina Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James, at Goga Bitadze. Sa unang tingin pa lang, malinaw na may pinag-isipang strategy dito, isang kombinasyon ng youth, playmaking, versatility, at experience. Kung sakali mang makuha ng Lakers si Goga Bitadze, ito na marahil ang pinakamalaking trade acquisition mula noong dumating si Luka. Ang kanyang youth at elite scoring playmaking ability ay isang perfect fit sa sistema ni Coach Redick, lalo na kung siya ay isasama sa isang veteran presence tulad ni LeBron. Sa bench unit naman, makikita natin ang lalim ng rotation. Naroon sina Dorian Finney-Smith, Clint Capela, Chris Paul, DeAnthony Melton, Jared Vanderbilt, Jordan Goodwin, Maxi Kleber, Bronny James, at ang 55th pick ng 2025 NBA Draft. Sa lineup pa lang na ito, makikita na agad ang defensive-minded identity na gustong buuin ng Lakers. Sina DFS, Capela, at Vanderbilt ay kilala sa kanilang depensa, habang si Melton ay maituturing na isang two-way guard na pwedeng ipasok sa anumang sitwasyon. Bukod pa rito, kung maitutulak ang acquisition kay Chris Paul, isang napakalaking addition ito pagdating sa veteran leadership at basketball IQ. Maaaring hindi na siya ang dating CP3 na kayang bumuhat ng koponan gabi-gabi, pero sa tamang role at playing time, malaki ang maitutulong niya sa pag-control ng tempo, lalo na sa second unit. Si Maxi Kleber at Goga Bitadze naman ay magiging magandang insurance sa frontcourt, habang si Bronny James ay maaaring gamitin hindi lang bilang anak ni LeBron, kundi bilang isang project player na unti-unting huhubugan ng Lakers. Ang pinakakapansin-pansin sa proposal na ito, ayon kay Magic, ay nananatiling intact pa rin ang 2031 first round pick ng Lakers. Ibig sabihin, hindi nila isinugal ang lahat ng future assets para lang makabuo ng panandaliang contender. Ito ay isang senyales na nag-iingat pa rin ang front office habang sinusubukang bigyan ng solidong closing chapter ang career ni LeBron sa Los Angeles, at ang paliwanag ni Magic Johnson, dahil kina Dalton Knecht at Gabe Vincent, Marky F. Morris, Shake Milton, Jackson Hayes, at Alex Len, ay maaaring nilang mabuo yung roster na yun. Ngunit sa kabila ng excitement na dala ng ganitong roster construction, may mga mahahalagang tanong pa rin na kailangang sagutin. Una, posible ba talaga ang trade para sa apat na player? At kung oo, anong kapalit ang handang isuko ng Lakers? Sapat na ba yung 6 na player para sa trade? Pangalawa, handa bang mag-mentor si LeBron sa isang mas batang superstar na posibleng pumalit sa kanya bilang mukha ng franchise? Hindi natin maikikaila na kung magkakatotoo ang lineup na ito, magiging isa ito sa mga pinakamalalim na roster ng Lakers sa loob ng isang dekada. Hindi man ito pinupuno ng all-stars, pero ang kombinasyon ng defensive wings, experienced veterans, floor spacing bigs, at mga batang talent ay nagbibigay ng flexibility sa rotation. Ito ang tipo ng team na kayang makipagbakbakan sa playoffs at posibleng makasilat ng mga malalaking pangalan kung ang chemistry at coaching ay mapapakinabangan ng husto. Sa ngayon, mananatili muna itong usap-usapan. Ngunit kung talagang seryoso ang Lakers sa pagbibigay ng huling pagkakataon kay LeBron na makakuha ng ikalimang singsing habang kasabay na sinisiguro ang kinabukasan ng prangkisa, ito ang klase ng roster na kailangang isaalang-alang. Hindi ito flashy, hindi ito pang-headline, pero ito ang pinaka-realistic at pinaka-balanse. At sa kasaysayan ng NBA, kadalasan, ang mga ganitong klaseng lineup ang nagdudulot ng tunay na sorpresa. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.